Actually guys, ayaw ko talagang gumagawa ng ganitong klase ng content, yung hindi ko hawak yung handheld. Kasi nga guys, wala akong may pakita sa inyo, no? Iba pa rin kasi talaga guys yung review na hawak mo yung handheld kaysa dun sa theory lang o nag-research ka lang. Kasi guys, itong vlog na ginawa ko na to, no, lahat ng sinasabi ko dito guys is based dun sa experience ko. So minsan makikita nyo na yung review ganito, tapos yung review ko naman ganito. So magkaiba sila ng review. Kasi ibig sabihin nun guys, so magkakaiba kami ng naranasan doon sa handheld na yon. So syempre kung ano yung naranasan ko doon, sinasabi ko lang sa inyo. Kaya nga kapag nagre-research ako about sa handheld, ang usually tinitingnan ko lang ay yung specs niya lang. Pero yung user experience guys, ay hindi ko nire-research yun. Kasi gusto ko ako mismo yung maka-experience nun. Let's go! Let's go! Start! So nilabas na nga guys ng Lenovo Legion Go 2 yung kanilang trailer, and syempre may mga content creator na nga na meron siyang Lenovo Legion Go 2. Pero ang release raw ng Lenovo Legion Go 2 ay sa October 31 pa sa Amerika. Hindi ko alam guys kung mas mabilis sa atin, pero usually talaga guys is mas matagal mag-release sa Pilipinas. Pero sinisigurado ko sa inyo guys, no, pag lumabas yung Lenovo Legion Go 2 sa Pilipinas ay hindi na naman ako makakatulog, at syempre isa na naman ako sa unang magkakaroon nun sa Pilipinas. Hello guys, meron nga pala akong collection ng 20,000 mahigit na retro games na pwede mo guys malaro sa mga unburnic devices mo, Android, PC, laptop o PC gaming handheld mo, basta alam mo lang tong gamitin. So pwede po ito guys i-avail for only 199 pesos kung download lang, or pwede rin natin siya guys samahan ng 128GB na memory card for only 999 pesos lang. So kung gusto mo to guys i-avail, so hanapin mo lang ako sa FB Gadget Syndrome. So lahat guys na mapagbebentahan yan ay mapupunta sa Gadget Syndrome Foundation para makabili tayo guys ng mga susunod na handheld na i-review natin. So balik na tayo sa pinapanood mo. So meron kasi nagtanong sa akin ano raw ba yung masasabi ko sa Lenovo Legion Go 2 kahit na hindi ko pa hawak yung handheld. Kasi nga guys, hindi pa siya nire-release. So yung iba kasi hinahanapan ako ng handheld. Wala nga wala nga tayong mabibilan Kung meron lang tayong mabibilan, syempre meron na ako kaagad nun. Kasi nakita nyo naman yan, no, unang labas ng Nintendo Switch 2. So isa ako sa nauna doon. Tapos doon sa MSI clone na Z2 Extreme, syempre isa rin ako sa pinakauna nun. At yung latest nga natin, yung Lenovo Legion Go S na meron siyang Z1 Extreme na processor, no? So syempre, ako rin yung nauna doon. So minsan guys, naririnig sa vlog ko na sinasabi ko doon na hindi mo pwedeng ilagay lahat, no? Kasi may mga nagtataka bakit raw yung mga handheld ay hindi pa siya OLED. Tapos yung iba naman, bakit mababa yung battery? Tapos yung iba naman, bakit ganito? Yung iba naman, bakit ganyan? So in short guys, yung mga bakit na no? So sobrang dami nating hinahanap sa isang handheld. Pero for the first time ever yata ay lahat ng gusto ko, ako lang ako to pag-usapan natin yung sarili ko ay nasa isang handheld na. So unang-una guys, syempre malaking screen which is 8.8 inches. Kasi guys, ang gawa ng Lenovo, mahilig sila sa 8.8 inches. So yung Lenovo Legion Go na dalawang beses ako nagkaroon nun. So 8.8 inches guys yung screen nun. Tapos yung Lenovo Legion na Y700 na tablet. So nagkaroon din ako nun guys ng Gen 3. 8.8 inches rin guys yung screen nun. Yung Lenovo Legion Go S guys na nilabas ay 8 inches lang siya. Pero itong Lenovo Legion Go 2 ay 8.8 inches rin siya guys, no? So 1 point kaagad kasi sa malaking screen. Pangalawang gusto ko guys, syempre OLED screen. So sa lahat ng PC gaming handheld na nahawakan ko, isa lang guys ang OLED screen dyan. Yung Steam Deck OLED lang. So yan yung lagi nating hinahanap, no? So sana ginawa na lang OLED tong ROG Ally X. Sana ginawa na lang OLED tong MSI Clo. So natupad na guys sa Lenovo Legion Go 2 na yung screen niya guys is OLED. Like ko sinasabi guys na ang OLED screen ang pinakamagandang display na makukuha mo sa isang gaming handheld. Kasi guys, wala talagang tatalo sa screen ng OLED. So hinahanap natin guys sa ROG Ally X saka sa MSI Clo na sana OLED screen siya, no? So nasa Lenovo Legion Go 2 na siya. Then, sumunod naman guys ay yung Lenovo Legion Go S ko. So, ang ganda nun. Isa yun sa pinakamagandang handheld na nahawakan ko talaga kasi nga SteamOS siya. Kasi unang nirelease yan guys is Windows, tapos yung SteamOS rin, pero ang processor niya guys is Z2 Go lang. So marami nagre-request na sana Z1 Extreme. So tinupad naman yon ng Lenovo. Ako naman guys, sinasabi ko no, sana Z2 Extreme na lang yung nilagay dun. So tinupad na naman guys ng Lenovo Legion Go 2 yon, kasi ang processor guys ng Lenovo Legion Go 2 is Z2 Extreme na siya. So sa mga AMD processor guys, no, Z2 Extreme ang pinakamalakas nila na processor sa ngayon. Dati naman guys, yung unang Lenovo Legion Go na malaki nga yung screen niya, kaso ang problema naman bitin sa battery. Kasi sa akin guys, kapag ka naglalaro ko ng AAA games doon, siguro tumatagal lang siya ng less than 1 hour. So kung nanonood ka agad ng vlog ko, yun ang pinaka-issue ko sa Lenovo Legion Go. Yung sobrang bilis siyang malobat na dapat lagi siyang naka-charge o lagi ka dapat may dala na power bank. So nasolusyonan rin yan guys ng Lenovo Legion Go 2 kasi ang battery nilang nilagay dyan is 74 watt-hour. So mas maliit pa rin naman siya sa 80 watt-hour. Pero guys, mas malaki naman siya kaysa dun sa mga sinauna niyang mga variant. Kasi yung Lenovo Legion Go S,
55 watt-hour lang yata yung battery, no? At yung unang Lenovo Legion Go, guys, ay 49 watt-hour lang yung kanyang battery, no? So, mabilis na mabilis talagang malobat yun. Kasi nga, ang laki ng screen niya, tapos sobrang powerful ng processor niya. Tapos sa Steam naman, saka yung mga unang ROG Ally X, saka yung unang Lenovo Legion Go, ang reklamo naman natin dyan is bakit ang liit ng kanyang memory? Kasi ang RAM niya lang, guys, is 16 gig. Tapos nung nilabas naman yung ROG Ally X, ang RAM naman nun is 24 gig. So marami pa rin nakukulangan doon. Grabe, no? Grabe talaga ang tao, hindi na ako kontento. Pati guys, yung MSI Cyclo pala na Z2 Extreme ay 24 gig lang rin yung memory nun. So yung latest ko guys sa device, yung MSI Cyclo na AI, ay 32 gig yung RAM nun. Tapos yung Lenovo Legion Go S ko na SteamOS is 32 gig rin yung RAM nun, guys. So marami nagsasabi guys na sana 32 gig yung ilagay nila. So sinolusyonan rin yan guys ng Lenovo Legion Go 2. Kasi guys, ang RAM nila guys is 32 gig na. Then isa pa guys sa unique na function ng Lenovo Legion Go 2 ay tulad rin guys ng Lenovo Legion Go na natatanggal yung kanyang mga controller. Almost 1 kilo guys yung timbang niya, no? So kapag ka iti-tabletop mo siya, kasaalisin mo guys yung dalawang Joy-Con, yun, magagamit mo na siya ng mas maayos. Tapos yung right na controller niya nga guys ay pwede mo siyang gawin na parang mouse. Kung gusto mo guys yung mga game na parang barilan o yung mga game na kailangan mo ng mouse. So in short guys, lahat ng gusto ko, and syempre sigurado ko na halos lahat ng gusto nyo ay nasa Lenovo Legion Go 2 na. Pero ngayon naman guys, na nilagay na nila lahat ng gusto natin doon sa isang handheld device, ang issue na naman ng mga tao dyan is yung presyo. So sabi nila sobrang mahal raw at overpriced raw ang presyo ng Lenovo Legion Go 2. Kasi ang base price niya guys is $1,099, so mga 60,000 yan. Kung ko-convert mo sa Philippine money, syempre pag shinip pa yan dito, mas mahal pa yan. So siguro ang presyo niyan pagdating dito mga 65,000 to 70,000, no? So ganun siya kamahal. So yun guys, yung reklamo na naman ng mga tao ngayon, bakit raw ang mahal-mahal nung handheld na yon. Kaya nga guys, ang isang handheld, hindi nilalagay lahat dyan. Syempre, para din doon guys sa costing. Kasi guys, pag lahat ng high-end specs nilagay mo talaga sa isang handheld, syempre mahal talaga yan. So kung ako itatanungin nyo guys, no, sakto lang yung presyo na yon. Kasi nga, lahat na nandoon. Malaking screen, OLED screen, 32 gig na RAM, Z2 Extreme, etc. So lahat na guys ng kailangan ko o lahat ng gusto ko guys, nandoon na sa handheld na yon. Kaya naging ganun yung presyo nun. So mag-aabang na lang ako ng October or November na lumabas yung Lenovo Legion Go 2. And syempre, kasabayan niyang lalabas yung Xbox ROG Ally X. No? Gusto ko rin magkaroon nun. So, yung Xbox ROG Ally X, siguro mga ganun rin yung presyo nun. Medyo nahihirapan nga ako anong pipiliin ko sa dalawa. So, siguro dalawa na lang yung bibili natin para dalawa yung ma-review natin, tapos pagkukumparahin natin. So, again guys, yung pinagbibili ko ng mga handheld din is galing sa sarili kong pera. Kaya lahat guys ng review ko dito is mga legit na review. Kasi makikita nyo naman, ang konti lang naman ng subscriber ko. Ba't naman ako i-sponsor ng Lenovo Legion Go? Pero syempre, balang araw, target ko rin naman yun na yun nga, may sponsoran tayo ng mga handle na to para hindi masyadong hirap. So usually yan guys, nangyayari yan kapag dumadami yung subscriber ng isang channel, no? So hingi lang sana ako ng tulong sa inyo na kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka dito sa channel ko. Kasi guys, pangarap ko ma-hit yung 50,000 na subscriber by the end of the year. So kung iisipin mo na imposible yan, hindi imposible yan guys. Kasi meron pa akong isang vlog which is the printing shock. So sa vlog na yun guys, magto 200,000 na yung subscriber ko doon. So ibig sabihin nun guys, hindi na imposible yung ganung karami na subscriber. And doon sa vlog ko na yun guys, sa the printing shock, na-hit ko na doon na ako yung top 1 na pinakamaraming subscriber pagdating sa printing business. So sana rin by next year na ma-hit rin natin na ang Gadget Syndrome ang maging top 1 na tech channel pagdating guys sa mga gadget katulad ng gaming handheld and syempre gaming console dito sa Pilipinas. Kasi wala akong balak mag-review ng mga cellphone. Okay? Hindi kasi ako mahilig talaga sa cellphone. Mahilig talaga ako guys sa mga gadget. So again guys, kung nagustuhan mo tong video na ginawa ko, so huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!